ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpapalaki ng isang anak ay isang malalim at masalimuot na proseso. Ang proseso na ito ay puno ng pagmamahal, sakripisyo at mga hamon. Ikaw kabarangay, ang mga sakripisyo ang handa mong gawin para sa anak mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Leonora, 40 years old at isa po ako sa mga matinding tagahanga ninyo dito sa Cebu. Palagi ko po kayong pinakikinggan sa radyo at maging sa internet tuwing alas 12 ng hapon. May isang kapitbahay po kami na napansin kung gaano ako kasabik marinig ang mga kwento ninyo at siya na rin po ang naghikayat sa akin na magpadala ng sulat sa inyo. Sabi niya kasi na ang buhay ko daw po ay parang isang teleserye. At sayang daw kung hindi ko ibabahagi sa iba yung kwento ng buhay ko. Kaya sana po ay matanggap ninyo itong sulat ko. Isa po akong single mother at nagtatrabaho bilang teacher. Pumanaw po ang asawa ko dulot ng liver cancer noong maliliit pa lamang ang mga anak namin. Lasenggero po kasi ang asawa ko kaya maaga siyang pumanaw. Sobrang hirap po ng mga panahong yon kasi mag-isa ko pong tinataguyod at pinalaki ang anak namin na si Jude. Noong maliit pa si Jude ay palagi akong humihingi ng tulong sa mga kamag-anak ko para bantayan siya. Habang nagtatrabaho ako pero nang lumaki na ang anak ko ay natutunan at nakasanayan ko ng pagsabayin ang pagiging abala sa trabaho at pagiging isang ina at ama. Pero aaminin ko po na may mga pagkakataon na talagang nahirapan ako, lalo na noong magkokolehiyo na ang anak ko. Dahil maliban sa pagkapilyo ng anak ko, pero kahit mahirap ay gagawin ko pa rin ang lahat para makapagtapos ang anak ko. At ang kinuha ni Jude ay Bachelor of Science in Marine Transportation o yung kurso ng mga seaman. Sobrang saya ko po talaga na napag-aral ko si Jude. Ngunit may mga pagkakataon po na nagiging pasaway si Jude. Imbis na mag-aral ay mas madalas siyang magbulakbol at makipag-inuman. Isang gabi nag-alala po ako nang hindi pa umuwi si Jude. Final exam po niya kinabukasan ng gabing yon. Kaya't nagtataka ako kung bakit wala pa siya sa bahay. Naisip ko po na baka nagbubulakbol na naman siya o di kaya ay nakikipag-inuman. Kaya dali-dali akong pumunta sa maliit na sari-sari store na ilang hakbang lang ang layo sa bahay namin. Noong nakarating na po ako doon ay hindi ako nagkamali kasi nakita ko po si Jude. Nakasama ang mga kaibigan niya at nakikipag-inuman pa. Sabi ko na nga ba't dito lang kita mahanap eh. Ma? Halika nga dito. Aray, ma! Bitawan niyo yung tenga ko. Sakit! Mas malala pa dyan ang aabutin mo kung hindi ka magtitino. Halika na, umuwi na tayo. Nakakahiya po sa mga kasama ko yung ginawa niyo. Sa mga kasama mo nahihiya ka. Pero ako na nanay mo, hindi mo na binigyan ng kahihiyan. Ibang klase ka rin naman bata ka. Imbis na nag-aaral ka kasi may exam ka bukas, nandito ka pa talaga nakikipag-inuman sa mga barumbadong kaibigan mo. Ano po bang problema nyo? Graduating student na ho ako. Ilang linggo na lang at makakapagtapos na ako sa pag-aaral. Ibigay nyo na sa akin to. Babalik na ako dun sa mga kasama ko. Sige, subukan mong bumalik doon. At pinapangako ko sa'yo na wala ka ng bahay na uuwian. Hoy Jude, hindi ako nagpapakapagod sa pagtatrabaho bilang teacher para lang masustentohan yung bisyo mo sa pag-iinom. Wala po akong nilabas na pera sa inuman namin. Libre lahat yun ng kaibigan ko. Kaya sige na naman oh.
Payagan niyo na akong bumalik doon. Nagkakasarapan na yung kwentuhan namin doon eh. Para sabihin ko lang sa'yo, hindi porket graduating student ka na, pwede ka na makipag-inuman kung kailan mo gusto. Pero deserve ko naman yun eh. Deserve ko po makipag-inuman sa mga kaibigan ko. Ang dami ko kayong pinagdaanan sa college. At deserve ko mag-celebrate kasi malapit nang magbunga ang lahat ng hirap ko sa pag-aaral. Kaya sige na naman po, ibigay niyo sa akin to. Akala mo ba talaga kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, matatapos na ang pagsubok mo sa buhay? Sana nga ganun lang kadali ang lahat pero hindi! Ma, umuwi na lang ho kayo. Sige na. At isa pa, tigilan mo na yung pakikipag-inuman mo sa mga kaibigan mo. Wala magandang idudulot yan sa'yo, Jude. Sinasabi ko sa'yo, yung bisyo na yan, madadala mo yan hanggang sa pagtanda mo. Bakit niyo ho alam yan? Dati din ho ba kayong lasinggera? Ababastos kang bata ka ha. Wala kang galang sa sarili mong nanay. Ma, masakit yun ha. At mas masasaktan ka pa sa akin kung hindi ka pa sasama sa akin pa uwi. Halika na. Ayoko nga po, pabayaan niyo na ako dito. Mauna na kayo. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Pareho kayo matigas ang ulo at mahilig uminom. Alam mo ba na namatay ang tatay mo sa liver cancer? Ano, gusto mo bang matulad sa kanya? Siguro. Mas mabuti na yung ganun. At least makikita ko na si tatay sa langit, di ba? Hindi nakakatuwang biro yan, Jude. Relax lang ho kasi kayo. Hindi pa ho ako mamamatay. Kasi kapag nakapagtapos na ako, magiging seaman po ako. At pinapangako ko sa inyo na buwan-buwan ako magpapadala ng pera. Alam ko na yung style mo eh. Idadaan mo na naman sa pambobola ang lahat para lang makuha ang gusto mo. Hindi! Uuwi na tayo, halika na! Ma, nakapag-review na po ako kaninang umaga. Kung yung exam lang inaalala nyo, wag po kayong mag-alala. Kasi sigurado po ako na makakapasa ako. Kaya sige na naman oh. Ibigay nyo na sa akin to. Payagan nyo na ako makipag-inuman sa mga kaibigan ko doon. Sigurado ka ba talaga na nakapag-review ka na? Opo, promise. Tapos na po talaga. Ready na ako para bukas. Pambihira ka talagang bata ka. Hoy, napapansin ko na napapadalas na yung pakikipag-inuman mo sa mga kaibigan mo ha? Promise, last na po talaga to. Pagkatapos po nito, hindi na po ako iinom. Sigurado na ba yan? Opo, mamatay man, pex man. O siya, sige na. Pero 1 oras lang ha? 1 oras? Man naman. Gusto niyo ba akong malasing kaagad? 2 oras po, okay na ako dun. 1 1/2. Yun lang ang ibibigay ko sa'yo. Thank you po ma, I love you po. Mahal na mahal ko po kayo. Payakap nga. Huwag mo kong yayakapin, amoy alak ka pa naman. Sige na, uuwi na ako. Okay ma, ingat po kayo. Balik agad sa bahay ha? Kung hindi, ilalak ko talaga yung pintuan para mapilitan ka matulog sa labas kasama mga lamok at gamo-gamo. Kahit na may mga pagkakataon na siya pa mismo ang nagiging sanhi ng pagtaas ng alta presyon ko, ay hindi ko pa rin matitinag ang pagmamahal ko sa anak ko na si Jude. Naiisip ko na siguro ang mga pagbubulakbol at pakikipag-inuman niya ay bahagi lamang ng pagiging binata niya. Pero kahit na ganoon ay nandyan pa rin ako upang gabayan siya at tiyakin na hindi siya maliligaw ng landas. At papadudot, sobrang saya ko po noong araw na nakagraduate na si Jude. Iba pala talaga ang saya na nararamdaman mo bilang ina kapag nasaksihan mong natamo ng anak mo ang tagumpay. Habang tinitingnan ko siya, naiisip ko na sana'y kasama pa namin ang tatay ni Jude upang masaksihan din niya ang tagumpay ng anak namin. Ngunit may isa pang hamon na dumating, papadudot. Gusto na talaga ni Jude na maging seaman, ngunit nauurong kami dahil kulang kami sa pera. Hindi ko po kasi nababayaran ng buong halaga ng inutang ko para maipatayo tong bahay namin. Kaya't sinabi ko kay Jude na maghanap muna siya ng ibang trabaho pansamantala at mag-ipon kung gusto niya talagang mag-training para makasampa na siya sa barko. Nakita ko po sa mata ng anak ko ang pagkadismaya, pero sa kabila noon ay naintindihan naman niya ang aming kalagayan at ang hirap na pinagdadaanan ko para lamang mabayaran yung inutang kong pera para sa bahay namin. Nang mga panahong yon ay sinabi ni Jude na susubukan niyang maghanap ng trabaho online. Pero habang lumilipas sa mga araw ay napapansin ko na nalulong na siya sa paglalaro sa online games. At kung hindi naman ito naglalaro ay palagi kong napapansin na may kausap itong babae sa cellphone, papadudot.
Nang mga panahong yun ay minabuti ko nang kausapin si Jude dahil may nararamdaman akong kakaiba. Nagsimula akong magduda na yung babaeng palagi niyang kinakausap sa cellphone ay girlfriend na niya siguro. Madalas ko kasing marinig na nag-uusap, naghaharutan at naglalambingan sila noong babaeng palagi niyang kinakausap. Wala naman akong problema sa pagkakaroon niya ng girlfriend kasi alam kong normal lamang yon sa edad niya. At bilang isang binata ay may karapatan siyang magkaroon ng karelasyon. Pero ang problema kasi noong panahon na yon ay wala na siyang ibang inintindi kung hindi ang girlfriend niya. Parang nakakalimutan na ng anak ko na may iba pa siyang mga responsibilidad at pangarap na kailangan din niyang pagtuunan ng pansin, Papa Dudut. Ayan, luto na yung kanin. Jude, anak, lumabas ka na dyan sa kwarto mo, kakain na tayo. Sandali lang po! I love you. I love you too. Kumain ka na ba? Hindi pa, ikaw. Eto, kakain pa lang. Anyway, huwag ka mong kapagutom ha. Ay, papambihira. Mabuti pa yung ibang tao pinapaalam niyang kumain. Lalamig na tong pagkain. Masamang pinaghihintay yung grasya. Sige babe, kailangan ko nang umalis. Okay, bye. Ingat ka palagi, okay? Ikaw din, love you. Mama naman oh, istorbo talaga kahit kailan. Anong ulam? Umamin ka nga sa akin. May girlfriend ka na ba? Ha? Ako? Naku, wala po. Huwag ka nang magkaila. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi ka nang napapuyat dyan sa cellphone mo dahil may vini-video call ka gabi-gabi? So ano na? May bala ka pa ba maghanap ng trabaho? Opo, kaso hindi pa ako binabalikan ng mga in-applyan ko online eh. Imbis kasi nasayangin mo ang oras dyan sa kaka-cellphone mo, maghanap ka kaya ng maa-applyan. Nasasayang lang ang oras mo dyan eh. Hindi po sayang ang oras ko dito, kasi girlfriend ko na po si Kay. Sabi ko na nga ba lokohin mo na ang lahat, wag lang ako na nanay mo. Kasi alam na alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Inaamin ko na po. Kasi alam ko rin naman na hindi niyo ako titigilan hanggat di niyo ako napapaamin. Saan mo ba nakilala yung girlfriend mo na yan? Sa online games po. Ibig mong sabihin hindi mo ba nakikilala yan sa totoong buhay? Parang ganun na nga. Pero pinangako ko naman sa kanya na magkikita rin kami. Taga saan ba yung… Ano nga ulit ang pangalan nun? Kay po. Oo, yung Kay na yan. Taga saan ba yan? Taga Manila ho. Manila? Ang layo naman nun, nak. Oo nga po eh. Pero kapag may pera na ako, pupuntahan ko siya doon. Seryoso ka? Luluwas ka dito sa Cebu papuntang Manila para lang makipagkita sa girlfriend mo na yan? Hindi ka pa nga nakakapag-ipon ng pera para sa training mo eh. Yung paghahanap muna ng trabaho ang pagtuunan mo ng pansin. Yung girlfriend na yan, maniwala ka sa akin. Makakapag-antay yan. Opo, ma. Eto lang ang maipapayo ko sa'yo, ha? Makinig ka na mabuti sa akin. Wala naman akong problema kung magkakaroon ka ng girlfriend eh. Ang akin lang naman, sana wag mong pabayaan ang sarili mo. Kakagraduate mo lang at bata ka pa. Ipagpaliban mo na muna yung pagkakaroon ng girlfriend. Mama talaga. Bakit pakiramdam ko parang hinuhusgahan niyo si Kay? Hindi sa ganun yun. Ang sinasabi ko lang, magtrabaho ka at i-enjoy mo muna yung buhay mo bago mo atupagin yung pagkakaroon ng girlfriend. Walang duda, manang-mana ka nga talaga sa tatay mo. Oh, paano naman nasali si tatay sa usapan? Ay nako, alam mo ba yung tatay mo nung araw? Hindi nakapagtapos ng pag-aaral kasi inuna yung pagkakaroon ng girlfriend. Manang-mana ka sa kanya para kayong mauubusan ng babae. Hulaan ko, kayo yung naging girlfriend niya no? Ganun na nga. Kung ganun naman ho pala, wala kayong dapat ikalungkot. Kasi kung hindi kayo niligawan ni tatay nung araw, malamang hindi kayo magkakaroon ng anak na kasing macho at gwapo ko. Puro ka talaga kalokohan. Basta yung mga sinabi ko sa'yo, wag na wag mong kalilimutan ha? Opo ma, makakaasa po kayo na palagi kong tatandaan lahat ng sinabi niyo sa akin. Mabuti naman kung ganun. Halika na, kumain na tayo. Ma, sagutin ko lang to Si Kay kasi tumatawag. Jude, mamaya na yan. Sige na po, saglit lang to. Hello babe? Hi babe, namiss kita. Tumataas na naman ang alta presyon ko sa yung bata ka. Kakain na ako. Bahala ka dyan kung gusto mo magutom.
Hindi na nga umiinom ng alak ang anak ko, Papa Dudut. Pero ngayon naman, abalang-abala siya sa girlfriend niyang si Kay. Noong kumain kami ni Jude ay wala na siyang ibang bukang bibig kundi ang girlfriend niya na taga Manila. Ikinuwento niya kung gaano kabait at mapagmahal si Kay sa kanya at habang nakikinig ako, naiisip ko na siguro'y makakabuti si Kay sa anak ko. Magmula kasi nang maging sila ay tumigil na rin si Jude sa pagbubulakbol. Kaya napagtanto ko na siguro'y good influence talaga sa kanya ang girlfriend niya. Nang mga panahong yon ay nagkaroon din po ako ng pagkakataon na maging private tutor kaya't pinagsabay ko ang pagiging teacher at tutor tuwing weekend. Ang layunin ko po noon ay makapag-ipon para sa training ni Jude para makasampa na siya sa barko sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang po ay hindi pa sapat ang perang nalilikom ko noong mga panahong yon pero alam ko na kung magsusumikap ako. Darating din ang panahon na makakaya ko ring makumpleto ang halaga na kailangan para makapag-training si Jude. At habang nagsusumikap akong mag-ipon ay hinikayat ko naman si Jude na sana'y maghanap na siya ng trabaho. Alam ko po na mas mapapabilis ang pangarap niyang maging isang seaman kung siya mismo ay makakahanap ng pagkakakitaan. Naintindihan ko naman kahit papaano kung bakit hindi pa nakakahanap ng trabaho si Jude. Sa panahon ngayon ay sobrang hirap talagang makahanap ng trabaho. Kahit na college graduate ka pa pero sa mga oras na yon pakiramdam ko na isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa siya nakakahanap ng trabaho ay dahil masyado siyang abala sa pakikipag-usap sa girlfriend niya sa cellphone. Parati ko siyang pinapaalalahanan na walang mangyayari sa buhay niya kung puro girlfriend na lamang ang aatupagin niya. At kung tutuusin, unti-unti na ring nagiging sanhi ng pag-aaway namin ng girlfriend niya na si Kay. At ang mas nakakainis pa, mabuti pa yung girlfriend niya. Natatanong niya pa kung kumain na ba ito, samantalang yung anak ko ay nagpapalipas ng gutom. Talaga namang ibang epekto ng pag-ibig. Unti-unti kang nagiging bulag at tanga nang hindi mo namamalayan. At alam ko po ang pakiramdam na yan kasi naging tanga na rin sa pag-ibig ako noong nabubuhay pa ang asawa ko. Kahit lasenggero ang tatay ni Jude ay hindi ko siya nagawang hiwalayan. Kasi ang nasa isip ko noon, Papa Dudut, ay mahal na mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maliban sa girlfriend ng anak ko na si Kay, ang isa sa mga naging sanhi ng mga hindi pagkakaintindihan namin ay yung hindi pa siya nakakahanap ng trabaho din. Sa mga panahong yon ay mas naging malinaw na sa akin na si Jude talaga ang may problema. Kasi habang tumatagal ay mas lalo lamang siyang naging abala sa girlfriend niya. Isang araw ay sobrang nainis na po ako sa anak ko at nauwi na sa matinding away ang pag-uusap namin kasi ipinamukha ko na talaga sa kanya na nagsusumikap akong mag-ipon para makapag-training siya bilang isang seaman. Pero siya ay wala siyang ginagawa para matulungan ang sarili niya at tuparin ang mga pangarap niyang makasampa sa barko. Ang hirap naman kasing tulungan ng isang tao na hindi kayang tulungan ang kanyang sarili. At ang sa akin lamang po, Papa Dudut, mas mapapadali at mas mapapabilis ang pangarap niyang makapag-training kung tutulungan niya akong mag-ipon kasi para din naman sa kanya ang lahat ng ito. Lumipas sa mga linggo at hindi kami nagkibuan ni Jude. Lumabas lamang siya sa kwarto para kumain pagkatapos noon ay nagkukulong na siya sa kwarto niya. Sobra po akong nanlumo para sa anak ko kasi hindi ko siya pinagtapos ng kolehiyo para lamang maging tambay sa bahay. At isang gabi ay nagulat na lamang po ako na walang sumagot noong tinawag ko si Jude para kumain. Noong binuksan ko ang kwarto niya ay nagulat po ako nang makita kong wala na siya. At pati ang lahat ng gamit niya ay nawawala na rin. At ang pinakamalala pa sa lahat ay nung binuksan ko ang tukador ay napansin ko rin na nawawala na yung perang inipon ko para sa training niya. Papa Dudut. Sobrang sakit po ng loob ko noong mga panahong yon.
para po kong hihimatayin sa galit at nerbiyos dahil sa ginawang paglalayas at pagnanakaw ng sarili kong anak sa akin. Kaya't noong araw na yon ay minabuti ko pong tawagan si Jude upang marinig ko mula sa kanya mismo ang buong katotohanan. Nasaan ka ngayon, ha? Ba't wala na yung mga gamit mo sa kwarto? Ma, I'm sorry. Ilang linggo na rin po kasi tayo di nag-uusap. Kaya hindi na ako nagkaroon ng chance para sabihin to sa'yo. Pero luluwas na po ako papuntang Maynila. Ngayon na po yung flight ko. At anong ginamit mong pambahid sa tiket mo? Yung pera sa tokador? Diyos ko naman, Jude! Pinaghirapan ko yung perang yun para makapag-training ka. Nang sa ganun, makasampa ka na sa barko sa lalong madaling panahon. Pero kulang na kulang ho yung perang naipon nyo para sa training ko. At isa pa, wag po kayong mag-alala. Kasi nangako na sa akin si Kay na tutulungan niya ako makapag-training. Doon na rin ako sa Maynila mag-training. Pambihira ka naman eh. Ang bilis mo naman magtiwala sa pangako ng isang tao na hindi mo pa nakikita. Mahal ko po si Kay. At sapat na dahilan na po yun para pagkatiwalaan ko siya. Anak, hindi ka pa nakakapunta ng Manila. Paano kung manloloko pala yung pinagkakatiwalaan mo, ha? Kung pagsasalitaan nyo lang na masama yung girlfriend ko, mas mabuti pa kung ibababa ko na lang to. At tungkol dun sa pera na kinuha ko, wag po kayong mag-alala. Kasi ibabalik ko sa'yo yun kapag nakasampa na ako sa barko. Kung may tao man dito na gusto ka makasampa sa barko, ako yun. Pero hindi sa ganitong paraan. Bumalik ka na dito. Pasensya na ho talaga pero malapit na ako sa airport. At sayang din yung perang pinambayad ko dun sa ticket. Yung perang pinambayad mo, pera ko yun. Perang ninakaw mo. Pero handa pa rin akong patawarin ka. Basta bumalik ka lang dito ngayon din. Ma, I'm sorry pero nakapagdesisyon na ako. Pupunta po ako ng Maynila at kinakayo ko makikitira. Wala na ba talagang silbi yung mga sinasabi ko sa'yo, ha? Huwag niyo po akong simulan. Hindi, wala kang utang na loob. Ang tagal ko nagsakripisyo at nagpakahirap para lang maitaguhid ka na maayos. Tapos wawalang hiyain mo lang ako ng ganito? So ano? Ngayon na nakapagtapos na ako, sinusumbat nyo na sa akin lahat ng naitulong nyo? Huwag po kayong mag-alala. Ibabalik ko po sa inyo bawat sentimo na naigastos nyo sa akin. Walang labis, walang kulang. Bastos kang bata ka? Kung nasa harapan lang kita, malamang pinadugo ko na yung uso mo. Ma, hindi na ho ako bata. Pabayaan nyo na ho ako. Mag-asawa na lang ho kayo ulit para hindi na kayo nag-iisa sa buhay. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sagot-sagutin ako ng ganyan, ha? Yan ba ang itinuturo sa'yo ng Kay na yon? Ang tinuro sa akin ng girlfriend ko ay dapat marunong ako manindigan. Lalo na kung alam kong nasa tama ako. At ano yung tama? Yung layasan at pagnakawan mo ako? Kayo din naman kasi. Ilang linggo niyo akong hindi kinibunang dahil kay Kay. Para lang po sabihin ko sa inyo, sariling kagustuhan ko po na kausapin si Kay araw-araw. Wala pong pumipilit sa akin. Hoy, wag mo akong babalik ta rin. Paano mo ako nagawang layasan at pagnakawan, ha? Jude, hindi mo alam kung gaano kasakit tong ginagawa mo sa akin ngayon. Basta, ayoko mabulok dito sa Cebu. Ma, nasa tamang edad na po ako para makapagsimula ng bagong buhay. Napaka-ingrato mo. Kung may mangyari man sa iyo sa Manila, wag kang hihingi ng tulong sa akin. Naintindihan mo? Ito po yung bayad. Salamat po. Ma, nasa airport na ho ako. Ibababa ko na to. Sige na. Papa Dudut, sobrang sakit po ng kalooban ko ng mga panahong yon. Hindi ko na tinawagan si Jude pagkatapos noon kasi nasaktan talaga ako sa ginawa niyang yon. At mas masakit pa doon ay hindi na rin ako tinawagan ng anak ko. Napaisip ako na siguro ay masaya na siya sa buhay niya sa Maynila kasama ang girlfriend niyang si Kay. Pero sa kabila ng lahat ay labis pa rin akong nag-aalala para sa kanya. Kaya lang tuwing natatandaan ko kung paano ako trinaydor ng sarili kong anak ay lalo lamang tumataas ang galit ko. At mas pinipili ko na lamang na ituon ang sarili ko sa pagtatrabaho. Tinigilan ko na rin ang sideline ko sa pagiging private tutor tuwing weekends kasi sobrang nakakapagod at naisip ko rin na kung hindi naman ako kailangan ni Jude para sa training niya ay wala na ring dahilan para magpatuloy ako sa sideline ko.
Inilaan ko na lamang ang atensyon ko sa pagiging teacher at sa pagtutok sa pagbabayad ng utang. Aminin ko po na sobra ko nang nami-miss ang anak ko. Madalas ko siyang naiisip. Iniisip ko kung kumusta na kaya ang anak ko sa Maynila at kung nakakakain ba siya ng mas maayos. Di hamak na mas malaki ang Maynila kesa sa Cebu at sigurado kong maninibago ang anak ko doon. Pero pinigilan ko ang sarili ko na tawagan siya kasi sobrang sakit po sa akin ang nagawa niyang tiisin ang sarili niyang ina. Siya na anak ko na inaruga ko at pinalaki ng napakaraming taon. At sinubukan ko na lang tanggapin ang sitwasyon namin. Na baka habang buhay na kaming magkakalayo ng anak ko. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Jude. Aaminin ko noong una, nagdalawang isip ako kung sasagutin ko ba ang tawag niya. Pero sa kabilang banda ay miss na miss ko na rin ang anak ko at gusto ko nang malaman kung kumusta na siya. Lalo na't ilang buwan na rin ang lumipas mula nang umalis siya. Kaya naman minabuti ko na rin na sagutin ang tawag ng anak ko, Papa Dudut. Hello? Ma, kamusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. Aba, mabuti naman pala at naaalala mo pa ako. Mama naman, sa tingin niyo ho ba matitiis ko kayo? Mahal na mahal kaya kita. Magpapatawa ka ba? Wala akong naramdaman na pagmamahal nung sinugot-sugot mo ko. At ang mas malala pa niyan, ngayon ka lang nagparamdam sa akin. Sorry na po talaga. Kakapalan ko na po yung mukha ko. Kailangan ko po ng tulong niyo. O bakit? Napaano ka? Ma, ayoko na po dito. Gusto ko na pong umuwi dyan. Naaalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin dati? Yung ayaw mong mabulok dito sa Cebu? Opo, alam ko. Pero kasi, minamaltrato ako ni Kay dito sa bahay niya. Ha? Paano minamaltrato? Hindi niya tinupad yung pangako niya sa akin ha. Tutulungan niya ako makapag-training para makasampa ako sa barko. Tapos, ginagawa niya lang akong alipin dito sa bahay nila. Ako nag-aasikaso sa lahat ng gawaing bahay. Ipit na po ako. Wala akong ibang kakilala dito sa Maynila. At hindi ko alam kung paano ako makakatakas o makakaalis dito. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Yung ipon ko na nakuha mo. Yun na muna ang gamitin mo para makabalik ka dito. Hiniram po ni Kay yung natitirang pera ko. At hindi niya pa ako nababayaran. Hoy Jude, umamin ka nga sa akin. Prank ba to, ha? Alam kong gawain niyo yan ng mga kabataan ngayon. Malilintikan ka na talaga sa akin, sinasabi ko sa'yo. Ma, sandali lang. Babalikan kita. Hoy, sino yung kausap mo ha? Sabihin mo nga sa akin, may babae ka ba? Ano? Saan na naman ang galing yan? Paano naman ako mabababae? Wala naman ako kakilala dito sa Maynila maliban sa'yo. So sino yung kausap mo sa cellphone ha? At bakit mukhang balisa ka dyan? Nanay ko yung kausap ko. Pero wala na, binaba ko na. Sandali lang, saan ang kagaling yun? May naaamoy akong sunog. Hala, nakalimutan ko yung sinahing. Mahal, I'm sorry. Sorry talaga. Sandali, papatayin ko lang yung stove. Alam mo, ikaw, napaka-bobo mo talaga. Naturingan ka pa namang college graduate pero tatanga-tanga ka. Sayang yung tuition fee na pinambayad ng nanay mo para lang mapag-aral ka. Sumusobra ka na ha? Alam mo, matagal lang kita pinagtitiisan. At tinanggap pa rin kita kahit hindi mo tinupad yung pangako mo sa akin ha. Tutulungan mo ako makapag-training para makasampa ako ng barko. Training? Hindi ka nga marunong magsaing eh. Ngayon lang naman ako nagkamali ah. Kung tutuusin, araw-araw ko nililinis tong bahay mo. At ako rin gumagawa sa lahat ng gawaing bahay dito. So ano, nagre-reklamo ka? Di lumayas ka, walang pumipigil sa'yo. Paano ko lalayas? Ni hindi mo pa nga ako binabayaran sa perang hiniram mo sa akin. At isa pa, wala na akong matatakbuhan. Kasi wala akong ibang kakilala dito sa Maynila. Hoy, bakit naman kita babayaran? Ako ang bumibili ng groceries at nagbabayad sa lahat ng gastusin dito. Wala kang ang ambag eh.
At yung perang hiniram ko sa'yo, kulang na kulang pa yun sa lahat ng nagastos ko dito sa bahay. Alam mo ba na dumoble yung gastos ko sa kuryente at tubig simula nung tumira ka dito, ha? Alam mo ba yun? Malamang wala kang alam kasi utak biya ka. Nakakasakit ka na ha? Sige, sagarin mo na! Bobo? Tanga? Ano ba? Tama na, naririndi na ako sa'yo. Magsaing ka na lang ulit kasi nagugutom na ako. Siguraduhin mo lang na hindi ka napapalpak ha? Dahil kung hindi, tatamaan ka na talaga sa akin. Naintindihan mo? Anak, girlfriend mo ba yun? Opo. Ma, parang awa niyo na. Padalhan niyo na ako ng pera para makalis na ako dito at makabalik na ako dyan sa atin sa Cebu. Diyos ko, paano ba yan? Sa susunod pa na linggo yung sahod ko. Pero huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan, ha? Sige po. Susubukan ko manghiram ng pera dun sa kapitbahay natin. Kapag natanggap ko na yung pera, huwag kang mag-alala. Ipapadala ko agad sa'yo. Salamat po talaga, Ma. Sabihin mo nga sa akin, sinasaktan ka ba ng babaeng yon? Hindi po, pero matagal niya na akong kinakawawa dito kasi alam niya na wala akong ibang matatakbuhan dito sa Maynila. Ma, please. Pangako niyo po sa akin na magpapadala kayo ng pera. Oo anak, pangako yon. Basta ipangako mo rin sa akin na kapag natanggap mo na yung pera, magbubook ka agad ng flight papuntang Cebu, ha? Opo, pangako po. Ma, kailangan ko na pong ibaba to. Magsasaing pa ako. Sige na po. Mahal na mahal ko po kayo. Anak, mag-iingat ka dyan. Ang akala ko po ay wala nang masasakit pa kesa sa ginawang pagsagot-sagot sa akin ni Jude noong nilayasan niya ako. Pero hindi po pala. Mas masakit yung marinig mong minamaltrato at kinakawawa ang anak mo at wala kang magawa para protektahan siya. Bilang isang nanay ay ramdam ko ang takot at kaba ng anak ko. Lalo na't nasa isang syudad siya kung saan ay wala siyang kakilala at naninibago siya sa kanyang paligid at ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya ay nagawa pa siyang insultuhin at abusuhin. Kaya't hindi ko na po pinatagal ang sitwasyon. Agad akong lumapit sa kapitbahay namin para makahiram ng pera at sa awa ng Diyos, pinahiram ako ng pera ng kapitbahay namin. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, ay medyo mahal ang tiket noong panahong yon kasi biglaan. Alam niyo naman po kapag biglaan ang pagbubuk ng tiket sa eroplano ay mas mahal ang presyo. Pero sa mga oras na yon, ang pinakamahalaga sa akin ay matulungan si Jude na makauwi at tuluyan nang makaalis sa kalunos-lunos na sitwasyon niya sa girlfriend niya. Noong pinadala ko na ang pera kay Jude ay sobrang tuwa niya at dali-dali niyang binook ang tiket. Noong gabing natutulog si Kay, palihim siyang umalis at dumiretso na siya sa airport. Pagkatapos ng ilang oras ay nakauwi na rin ang anak ko at muli kaming nagkita. Umiyak si Jude sa harapan ko at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Bilang nanay ay hindi ko na rin natiis ang anak ko at pinatawad ko na siya. Sobrang nagpapasalamat siya sa akin dahil kung hindi raw ako tumulong, baka nandun pa rin siya sa bahay ng girlfriend niya at minamaliit at ginagawang kasambahay. Sobra akong natuwa noong mga panahong yon. Kasi hindi ko inisip na darating ang pagkakataon na ang anak ko mismo ang hihingi ng tawad pagkatapos niya akong layasan. At dahil tinigil ko na ang sideline ko bilang private tutor ay sinabi ko kay Jude na kung gusto niyang makapag-training para maging seaman ay kailangan niya na talagang maghanap ng trabaho para may pangtusto siya. Nang mga panahong yon ay mukhang sumang-ayon naman siya sa mga payo ko, Papa Dudut. Kasi nakita ko na ang sipag niya sa pag-a-apply, Papa Dudut, ng iba't ibang trabaho dito sa Cebu. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng ilang linggo ay natanggap si Jude sa isang call center. Ang totoo niyan ay sobrang nagulat ako kasi aaminin ko na hindi siya ganong kagaling mag-Ingles. Siguro itinablan lang talaga siya ng swerte noong araw na yon, Papa Dudut. Sa tuwing sasahod siya ay nag-aabot siya ng pera sa akin pero palagi ko pa rin siyang pinapaalalahanan tuwing sasahod siya na dapat ay magtabi siya ng malaking halaga para sa training niya.
Ako na rin po ang sumagot sa mga gastusin dito sa bahay, tubig, kuryente at kung ano-ano pa para mas malaki ang maitabing pera ng anak ko at hindi niya na kailangang problemahin pa ang gastusin dito sa bahay. Ngunit habang nagsusumikap si Jude sa call center ay napapansin ko rin na medyo stress na siya. Sabi niya sa akin na pupuyat daw siya sa night shift at naiinggit din daw siya sa mga kasamahan niyang magaling mag-Ingles. Bilang nanay, pinayuhan ko siya na hindi niya dapat ikumpara ang sarili niya sa iba. Ang sabi ko ay mas mabuti pang magpaturo siya sa mga kasamahan niya para mag-improve siya. Ang totoo nga niyan ay madalas sinasabi ni Jude sa akin na gusto na niyang mag-resign dahil sobrang nakakapagod daw ang trabaho niya sa call center. Palagi daw siyang sinusungitan at sinisigawan ng mga foreigner na customer. At kapag mababa daw ang performance niya ay pinapagalitan siya ng team leader niya at pinagtatawanan pa ang English niya. Naintindihan ko yung pinagdadaanan ng anak ko, Papa Dudut, at sa totoo lang ay naaawa ko sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya na kailangan niya munang tiisin ito. Ang sabi ko kapag nakalikom na siya ng pera ay pwede na siyang mag-resign sa call center at mag-training para matupad ang pangarap niyang maging isang seaman. Subalit makalipas ang ilang buwan, Papa Dudut, tila pinaglaruan kami ng tadhana. Isang gabi narinig ko si Jude sa kwarto niya na may ka-video call. At sa totoo lang ay nararamdaman ko na naman ang kaba sa dibdib ko. Alam ko may something na hindi tama kaya't dahan-dahan ako lumabas ng kwarto ko at minabuti ko munang pakinggan ang usapan ng palihim bago ko kumprontahin ang anak ko, Papa Dudut. Miss na kita, babe. Ako din. Nga pala, yung perang hiniram ko sa'yo noon, naipadala ko na pala sa account mo, ha? Dinagdagan ko na rin ng sobra kasi alam kong matagal ko nang hindi nabayaran yun. Thank you talaga ah. Malaking tulong yun kasi sa susunod pa ako na kinsena sa sahod ulit. Ano ka ba? Wala yun. Nga pala, sorry talaga sa nagawa ko sa'yo noon, ha? Stress na stress lang kasi ako sa trabaho ko noon bilang virtual assistant. Yung client ko kasi ang daming pinapagawa sa akin. Kaya ikaw tuloy yung napagbuntungan ko. Sorry. Okay na yun. Ang totoo nga niya, naiintindihan kita. Kasi stress na din ako sa trabaho ko ngayon. Yung mga customer ko sa call center palagi nagmumura tapos karamihan sa kanila ang susungit. Mismo, naiintindihan kita sobra. Ganyan na ganyan yung nararamdaman ko sa kliyente ko. Nga pala, nasabi mo na ba sa mama mo yung tungkol dun sa napagkasunduan natin? Hindi pa nga eh. Naghahanap pa ako ng tamang tiyempo para sabihin sa kanya. Siguro bukas ko na lang sasabihin. Oo, tama yan. Mas mabuti kung mas maaga mong sasabihin sa kanya. Kaya nga eh. Nga pala, nasan yung mama mo? Naririnig niya ba tayo? Nako, huwag kang mag-alala. Sigurado akong tulog na yun. Mag-headset ka kasi sa susunod para walang nakakarinig sa atin. Jude! Ay, sige na. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Bye. Man naman, akala ko po ba tulog na kayo? Pamilyar sa akin ang boses ng babaeng yon. Si Kay ba yon? Opo. Bakit mo pa ba siya kinakausap? Nakalimutan mo na ba lahat ng ginawa ng babaeng yun sa'yo? Humingi na siya ng tawad sa akin. At isa pa, binayaran na niya yung utang niya sa akin. Kakarating lang nung pinadala niyang pera. Eto po, tingnan nyo. Dinagdagan niya pa ng additional na 4,000. Wala akong pakialam. Huwag mong sabihin sa akin na pinapatawad mo na yung babaeng yun. Jude, sinasabi ko sa'yo. Putuli mo na yung ugnayan mo sa kanya. Ma, ang totoo niyan, nagkabalikan na ho kami. Ano? Hoy, bata ka! Ay, bala ka bang patayin ako sa galit? Araw-araw po siya nagchat-chat at nagtitext sa akin. Ramdam na ramdam ko po yung sensibilidad niya sa paghingi ng tawad sa akin. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya insultuhin at maliitin nung nakatira ka pa sa kanya sa Manila? Tapos na po yun. At lahat ng tao may chance namang magbago, di ho ba? Diretsuhin mo na nga ako. Mukhang may gusto kang tumbukin eh. Sapat na po yung perang nalikom ko galing sa call center. Nag-submit na rin ako ng immediate resignation sa team leader ko. Babalik na po ako ng Maynila para makapag-training na ako para makasampa na ako sa barko sa lalong madaling panahon. Hoy Jude,
Huwag mo akong pinaglololoko. Alam kong babalikan mo lang yung Kay na yon. Kailan ka pa talaga matatauhan, ha? Kapag lasog-lasog na yung katawan mo sa pambubugbog ng babaeng yon? Hindi naman po ganun si Kay. Opo, aaminin ko. Ilang beses niya ako pinagsalitaan ng masama. Pero ni minsan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. So ano? Aantayin mo pa ba na pagbuhatan ka niya ng kamay? Jude naman, gamitin mo naman yung utak mo. Ang mga taong katulad ni Kay, dapat hinihiwalayan at iniiwasan. Bakit si tatay noon hindi niyo hiniwalayan? Di ba ang sabi niyo sa akin, lasinggero si tatay nung nabubuhay pa siya? Kung ganon, bakit mo siya pinagtiisan? Iba yung sitwasyon namin ng tatay mo. Kahit lasinggero yon, ni minsan hindi niya ako pinagsalitaan ng masama. Imposible! Sigurado ako may nagagawa na di kaaya-aya si tatay sa inyo tuwing nalalasing siya. Ayaw niyo lang talagang aminin. Wala kang alam sa mga nangyari sa amin ng tatay mo. Mismo, ma! Wala akong alam kaya malay ko ba kung nagsisinungaling lang kayo? Sawang-sawa na ako dyan sa tabas ng dila mo. Gusto mong bumalik na Manila? Sige, sandali lang. Eto, yan pa. Kunin mo na lahat ng mga damit mo dyan sa sahig. At wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin kapag may nangyari na namang masama sa'yo doon. Alam niyo po kung anong problema niyo? Masyado niyo akong binibaby. Hindi na po ako 10 years old. Hayaan niyo naman ako magkamali at matuto. Ang kapal na mukha mo? Parang kailan lang nagmamakaawa ka na patawarin kita? Parang kailan lang nagmamakaawa ka na padalhan kita ng pera dahil minamaltrato ka ng girlfriend mo? Ginawa ko ang lahat para mailayo kita sa babaeng yon. Tapos ngayon ako pa tong pagmumukhain mong masama? Ano po ba yung pinuputok ng butsi niyo? Yung perang hiniram niyo sa kapitbahay natin para makabili ako ng ticket noon? Sandali lang! Eto! Dinagdagan ko pa yan para hindi na kayo manlumo sa perang nawala sa inyo. Hayop ka! Napakasalbahe mong bata! Alam mo Diyos na wala na akong ibang hinangad kundi ang mapabuti ang lagay mo. Pero kung hindi mo nakikita yon, siguro panahon na nga para magkanya-kanya na tayo. Lumayas ka sa bahay ko. At huwag na huwag ka na makakahingi ng tulong sa akin. Siguro nga po mas mabuti kung ganon. Kunin mo na itong mga gamit mo, labas. Lumayas ka na. At huwag na huwag ka nang babalik pa dito. Papadudot niyo na siguro ang pinakamabigat na nangyari sa buhay ko. Yung kabila ng lahat ng sakripisyo at hirap na inalay ko para kay Jude ay pinaramdam pa niya sa akin na parang wala akong halaga. Noong mga panahong yon, ang nasa isip ko ay siguro nga ay panahon na para matuto siyang magkamali at siguro ay panahon na rin para tumayo siya sa kanyang sariling mga paa nang walang kahit na anumang tulong na galing sa akin. Hindi ko na siya kayang pigilan pa sa lahat ng gusto niyang gawin. Dahil sa totoo lang, ang katigasan ng ulo niya ay malinaw na namanan niya mula sa tatay niya. Kaya naisip ko na mas mabuti na sigurong hayaan ko siya na magkamali. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong pagmamahal sa kanya. Mahal ko pa rin naman si Jude pero pakiramdam ko na habang tumatagal ay inaabuso na ako ng sarili kong anak. Kaya naman mas mabuti na siguro kung palayasin ko na siya sa bahay. Simula noong pinalayas ko si Jude, ako na lang ulit ang natira na mag-isa dito sa bahay, Papa Dudut. Lumipas sa mga buwan na trabaho-bahay lang talaga ang routine ko. At nakikipagtsikahan na lamang ako sa kapitbahay para kahit papaano ay mawala ang lungkot ko. Isang araw habang nag-i-scroll ako sa Facebook ay nakita ko at napag-alaman ko na nakapag-training na pala si Jude para maging seaman at ilang linggo na lang ay sasampa na siya sa barko. Sobra akong natuwa, Papa Dudut, dahil matutupad na rin niya ang pangarap niya at pangarap ko para sa kanya. Pero ang problema nga lang, ni minsan ay hindi man lang ako kinausap ni Jude. Kaya makalipas ang ilang buwan ay minabuti ko makipag-ugnayan sa isa sa mga kaibigan niya sa Facebook. Doon ko nalaman ang isang bagay na sobrang kumirot sa puso ko. Ang allotment na kinikita ni Jude bilang seaman ay napupunta lahat sa girlfriend niyang si Kay. At ang sinabi sa akin ng kaibigan ni Jude na yung anak ko daw mismo ang nagbigay ng written authorization para gawing alati yung jowa niya. Ang totoo niyan ay wala akong pakialam sa pera. Pero ang masakit sa akin ay yung ipinamumukha ni Jude na mas mahalaga pa sa kanya ang girlfriend niya kesa sa akin na nanay niya.
Para po akong sinuntok sa dibdib ng mga panahong yon nang paulit-ulit, pero tinanggap ko na lamang ang katotohanan at nagpatuloy sa buhay ko. Nang mga panahong yon ay nalungkot ako sa natuklasan ko tungkol sa allotment at doon na rin ako nagsimulang tumutok sa Barangay LS. Naging bahagi na ng buhay ko ang pakikinig sa Barangay LS sa inyo, Papa Dudut. At kahit papaano ay nakakatulong po talaga ang mga kwento ng sender ninyo na pagaanin ang bigat na nararamdaman ko. Lumipas ang mga buwan at wala pa rin namang nagbago sa routine ko. Pero isang araw habang nakikinig ako ng radyo ay nagulat ako nang may kumatok sa pinto ko kahit wala akong inaasahang bisita o dadalaw sa akin ng mga araw na yon, Papa Dudut. Sino ba yan? Wala naman akong inaasahang bisita. Sandali lang, nandyan na. Ma! Anong ginagawa mo dito? Tapos na po yung kontrata ko sa barko. At iniwan ko na rin po si Kay. Magkakasama na ulit tayo. Miss na miss ko na po kayo. Pwede po ba kitang yakapin? Hindi. Huwag mo akong hahawakan. Nawala ka ng 1 taon, Jude. At sa loob ng 1 taon na yon, hindi ka man lang nagparamdam sa akin. At ang pinakamasaklap pa doon, napag-alaman ko pa sa kaibigan mo sa Facebook na sa girlfriend mo na pupunta ang lahat ng allotment mo. Ang totoo niyan, wala naman akong pakialam sa allotment mo eh. Kasi pera mo naman yon, pinaghirapan mo yon. Yung sa akin lang, ang sakit-sakit. Kasi pinaparamdam mo sa akin na mas may halaga pa yung girlfriend mo kesa sa akin na nanay mo. I'm sorry. Please. Patawarin niyo na po ako. Alam mo ba na araw-araw kong ipinagdadasal na sana ligtas ka? Masaya ako para sa iyo nung nakita ko sa Facebook na nakasampa ka na sa barko sa wakas. Pero ni minsan, hindi nawala yung pag-aalala ko sa iyo. Pero hindi mo naman malalaman yun kasi wala ka namang pakialam sa akin. Pero nandito na po ako. Hindi ko na po kayo iiwan. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ka pa bumalik dito, ha? Hindi ba't sinabi mo noon sa akin na ayaw mong pinakikialaman kita? Kung ikaw nakalimutan mo na ang lahat ng mga sinabi mo sa akin noon, pues ako naaalala ko pa. At hanggang ngayon, damang-dama ko pa rin ang sakit na pinaranas mo sa akin noon. Ma, niloko ako ni Kay. Nangako siya sa akin na yung perang pinapadala ko sa kanya, ipapatayo niya ng negosyo. Pero, napag-alaman ko lang na pinagpalit niya na ako sa iba. At talagang yung babae na yun ang una mong pinuntahan nung natapos ang kontrata mo. Ibang klase ka rin naman talaga, ano? Ilang beses kitang binalaan tungkol sa babaeng yun, Jude. Yung panloloko sa akin ni Kay, matatanggap ko ba yun? Pero ang hindi ko po matatanggap ay yung tuluyan na mawasak ang relasyon ko sa inyo. O bakit? Sino bang sumira? Hindi ba't ikaw? Umalis ka na, Jude. Hindi ba sabi mo sa akin noon kaya mo ng sarili mo? Pues ngayon mo patunayan. Kung sa tingin mo magiging taga-Salomo ko habang buhay, nagkakamali ka. Alam mo na lagi akong handa na tulungan ka. At yun ang patuloy mo na inaabuso. Pero hindi na ngayon. Oras na para magpakalalaki ka. Huwag niyo naman po ako ipagtabuyan, Ma. Nakikiusap ako. Tanggapin niyo po ako ulit. Kung hindi ka paniloko ng girlfriend mo na yun, malamang hindi ka nakikiusap sa akin ngayon na patawarin kita. Layas! Ma! Hindi po ako aalis dito hanggang hindi niyo po ako pinapatawad. Oh, anong kailangan mo? Kay, parang awa mo na. Ibalik mo na sa akin yung pera ko. Kahit kalahati man lang para makapagsimula ako ng bagong buhay. Anong perang pinagsasasabi mo? Hoy Jude, ipapaalala ko lang sa'yo ulit ha. Ako yung gumastos sa training mo bago ka nakasampa ng barko. Utang na loob mo sa akin yun. Ang kapal ng mukha mo. Pinaghirapan ko yung kinita ko sa pagiging seaman. Pinagkatiwalaan kita, Kay. Pero anong ginawa mo? Yung pera na para sana sa negosyo natin,
Ginastos mo lang sa lalaki mo. Ang tagal mo kayang nawala. Siyempre bilang babae, may mga pangangailangan din ako. Wala kang kasing sama. Ano bang akala mo? Nagbakasyon at nagpapakasarap ako sa barko? Aba malay ko. Babalik ako ulit yan sa Maynila. At kukunin ko sa iyo yung perang kinuha mo sa akin. Wala ka nang babalikan dito, Jude. Magsasayang ka lang ng oras, lumipat na ako ng bahay. Walang hiya ka. Kakasuhan kita. At anong ikakaso mo sa akin? Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ulit ha. Yung pagpapadala mo ng pera sa akin, may written authorization mo yun. Wala akong nilalabag at legal lang lahat ng yun. Sige na, ibababa ko na to at ibablock na rin kita. Goodbye. Hello, Kay? Kay! Ah! Ma! Buksan niyo to. Kausapin niyo naman po ako, parang awa niyo na. Patawarin niyo na po ako. Kailangan ko po ng gabay niyo. Kailangan ko ng pagmamahal niyo. Mahal na mahal ko po kayo. Masakit para sa isang nanay na ipagtabuyan ang anak niya ng ganon. Pero wala akong magagawa kasi nanunuot pa rin yung sakit na dulot ng anak ko. Tanging Diyos na lamang po ang makapagsasabi kung kailan ko siya matutulungan at mapapatawad. Pero sa ngayon ay pinoproseso ko pa rin ang lahat ng mga nangyari. Lumipas sa mga buwan at nakikita ko pa rin ang mga post ni Jude sa Facebook at napag-alaman ko na nagtatrabaho siya ulit ngayon sa call center at nangungupahan sa isang boarding house dito sa Cebu. At kahit papaano'y masaya ako para sa anak ko dahil nakabango na siya. Kahit na nasaktan siya at niloko ng girlfriend niya. Kung sakali man na dumating ang panahon na magkaayos kami ng anak ko na si Jude ay magpapadala po ako ng sulat sa inyo, Papa Dudut, pero sa ngayon, kung iahalin tulad ko sa sugat ang mga naging karanasan ko kay Jude ay hindi pa po ito naghihilom. At may mga pagkakataon pa rin nagdurugo pa rin ang sugat na iniwan sa akin ng sarili kong anak. Sa karanasan kong ito, natutunan ko na hindi maganda ang ibigay ang lahat sa isang tao. Dapat ay may itinitira ka para sa sarili mo. Kapag minahal mo ang isang tao ng sobra at binigyan mo siya ng halaga, nang higit pa sa sarili mo ay hindi mo namamalayan na unti-unti ka na palang nauubos. Kaya naman sa mga kabarangay ninyo na nakikinig ngayon, ang pinakamahalagang paalala ko sa inyo ay huwag kayong magmadali sa pagpili ng magiging katuwang sa buhay. Piliin ninyo ang partner na may matibay na pundasyon ng tiwala, paggalang at pagmamahal. Hindi lahat ng maganda sa paningin ninyo ay tama para sa inyo ha, kaya't mahalaga na piliin ang tamang tao na magsusustento sa inyong kaligayahan at magpapalakas sa inyong buhay. Maraming salamat at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Leonora. Ako? Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.